Welcome to Binondo. Ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo na itinayo noong 1596 ng Spanish colonial government para mag-facilitate ng kalakalan sa mga Chinese merchants. As time passed by, naging sentro ng komersyo ang Binondo, blending not just Chinese and Filipino cultures, but also cultures from other Asian and Western countries. Tinawag itong financial backbone dahil sa malaking ambag nito sa pondo ng Pilipinas. Isang saksi ang Binondo sa mga mahalagang kaganapan sa ating kasaysayan, katulad ng paglago ng ekonomiya at ang mga pinsala sa digmaan na humubog sa natatanging pagkakakilanlan ng lugar. Binondo, 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 ako ay nahihilo, nalilito. Ano pa nga ba ang meron sa Binondo? Say no more! Mayaman din ang Binondo sa mga tradisyon at paniniwala na nagpasalin-salin na mula pa noon. Ilan sa mga ito ay ang pagbibigay ng mga angpaw, pagkain ng tikoy, at ang mga dragon dances tuwing Chinese New Year. Totoo naman na hindi lang sa Binondo nagaganap yung mga ganito dahil kumalat na rin ang mga paniniwalang ito sa buong bansa. Pero ano nga ba ang meaning ng mga tradisyon at paniniwalang yan? Lahat ito ay deeply rooted sa pagkakaroon ng panibagong taon na puno ng blessings. Kagaya ng pagbibigay ng angpao, naniniwala ang mga Chinese na parehong ang nagbigay at ang binigyan ay mabibihiyaan ng good fortune at long life. Para naman sa pagkain ng tikoy, sinabi nila na ang malagkit nitong quality ay nagre-represent sa mas matibay na relasyon ng isang pamilya o angkan. At para naman sa dragon dances, sineselebrate nila ang mythical creature na ito na pinaniniwalaan nilang ultimate symbol ng benevolence and power. But wait, there's more! Isa pa sa mga streets na meron ang Binondo ay ang Calle Rosario na ipinangalan sa Binondo Church's patron saint, Our Lady of the Most Holy Rosary, dahil binabaybay nito ang kalye patungo sa simbahan. Puntahan naman natin ngayon ang pinagmamalaking infrastructures ng Binondo. Infrastructures! Unahin na natin ang Minor Basilica at National Shrine ni San Lorenzo Ruiz o mas kilala bilang Binondo Church. It is said na ang simbahan na ito ay ipinagawa ni Governor General Luis Perez Dasmariñas bilang isang gift para sa mga sanglay o mga Chinong tagaparian at baybay na ngayon ay lugar ng Tondo na nagpa-convert to Christianity. Sa ilang siglong nakalipas, marami nang naging rehabilitasyon o pagbabago sa simbahan dahil sa mga natural disasters, pati na rin sa mga nangyaring guro o giyera sa bansa. Eventually, noong 1992, kinilala ni Pope John Paul II ang Binondo Church as a minor basilica. Ito ay bilang karangalan sa unang Pilipinong santo. Sa eskinita naman na tinatawag na Juan Luna Street, matatagpuan ang karamihan sa mga bangko ng Binondo. Ang noong financial district naman na Calle Escolta ay ang lugar ng mga kainan and famous shopping malls sa Binondo. Panghuli ay ang Plaza San Lorenzo Ruiz, kung saan nakatayo ang Binondo Church. Grabe! Napaka-remarkable naman talaga ng history ng Binondo Church. Sim! Pero apparently, meron daw Wall Street na tinatawag before dito sa Binondo. Saan kaya yun? Saan ba yan? Based sa economical history ng Binondo, bago pa man maging sentro ng kalakalan, ay sa Binondo na namamalagi ang mga Chino na naging simula ng kanilang pagdami rito sa ating bansa. Ngayon, sa Plaza Loton at sa paligid na ng Manila City Hall matatagpuan ang Chinese settlements. Kahit pa man noong panahon ng mga Amerikano, nagpatuloy ang kasaganaan ng Binondo, specifically yung Escolta Street na tinatawag ding Philippine Wall Street dahil sa laki ng ambag nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa kasamaang palad ay nagtapos ito noong maganap ang World War II, kung saan ay nasira ang karamihan sa mga establishments at nalipat ang karamihan ng mga negosyo. O diba? Sobrang dami pwedeng gawin, kainin, bilhin, kamangaan at matutunan dito sa Binondo. Basta marami. Sug na ang mata mo, sug pa ang tiyan mo. Kaya ikaw, magpapahuli ka pa ba? Siyempre, dito ka na sa Binondo. Tara!